Saan na-relocate yung nakatira? Naik. So sa kaliwa, katabi lang nito yung LRT. Ito natin dun sa dulo. Pala, merong kawayan to para makatawid sa bahay nyo. Floating house pala. So ito pala kapag first time mong dumaan dito, hindi mo alam na hindi pala pwede maglakad dyan. Kapag hindi mo kabisado. At tanong ko lang ma'am, kasama sa gagawing LRT to dito? Hindi. University daw ang gagawin. Nagbukas na yung phase 1 ng LRT1 Cavite Extension from Redemptoris to Sucat. Ngayon, ang pinakatanong, kailan ba ito magdurugtong dun sa may Cavite? So, meron tayong ipipicture dito na malapit sa Cavitex Service Road. So, dito malapit sa depot ng LRT, marami kasi mga bahay dito. Itong area na to, bago lang siya nasunugan. So, dito tayo papasok ngayon hanggang dito sa may Service Road ng Cavitex. Kasi yung mga ibang bahay dyan, nagsimula ng i-demolish dahil na-relocate na sila. So, yan yung abang natin kung anong gagawin dito, no? Malapit siya dito sa depot. So, dito tayo magsisimula sa LRT depot malapit. Tapos, dati dito sa service road lang yan. Ang haba nitong mga bahay dyan, simula dito sa may C5 hanggang dito sa may Longos ng Sapote na yan. Marami. Ayan, magandang araw. Mainit-init ngayong panahon ngayon. Ang pupunta natin itong continuation, dumalapit sa LRT depot. Kasi naalala nyo, yung part 1 nito, napunta lang natin dun mismo sa bungad. Yung may ginagawang barangay hall. Ngayon, tadaan tayo dun mismo sa service road. Kasi nandun yung mga ibang bahay na na-demolish na pala. Alright, approaching. So, yung future na other station na kasama sa LRT ay somewhere dito yan. Cavitex Kabay, no? Ito yung Sapote River Drive. So yung kinoconstruct pala dito, multi-purpose building. Paano to siya? Bacoor, Cavite. So sa kaliwa, katabi lang nito yung LRT. So ito mga kabayan dito, ito yung nasunog. Pero yung mga ibang nakatira dito ay unti-unti na papunta dun sa Naik, Cavite. Karamihan ng relocation nila. So pag ito ay nalipat na sila lahat, saka na rin marami itong mga bahay dati. So ang balita dito magkakaroon daw ng relocation. Relocate po yun sila. Itong mga wala dito na relocate na. Cavite. Ilang beses nang nasunugan po dito? Tatlo. So ngayon kasi napuno na siya ng basura. Kasi mga tao, di ba, nag-aalisan na. Siyempre, alam mo naman, kaya tapunan. Noong una pagtitignan mo, akala mo pwede lakarin. Wala, bahay lang na. Oh, pero pag naglakad ka dyan, lubog ang paa mo. Di ka lakati dyan ito. Tubig, oh, yung pala, oh. Kaya, Lumubog ka. Lumubog. Kaya yung mga first time dadaan to kabayan na sa dami ng basura dito, pwede na siyang lakarin. Okay. So ganun yung proseso dito, ma'am. Relocation mo na. Pag wala na nakatira dito, saka i-clear. Okay, simple. So ito, ma'am, nasunugan dito mga bahay dito? So temporary gumawa mo na sila ng kan. So ito mga nakatira kasi kabay, malapit sa dagat rin. Ito ay mangingisda. Pero laki sa kami, yung iba na yung 20 lang na. So tara guys, libutin natin dun sa dulo. So marami pala tong mga bahay dito, tsaka resident. So
So marami pa palang bahay dito sa dulo, malapit doon sa Cavitex, no? Yung na-relocate yung mga nakatira dito. Kumbaga by batch. Haba pala siya, oh. May iba dito gawa sa hard materials na. So itong hollow blocks. So Wawawan ang tawag nila sa lugar. So hanggang dito yung dulo. So saan yung wala nang nakatira dito, ma'am? Ito? Ito po. Ito? Opo, yan. So nandun na sila sa Naik. Opo. Saan, ma'am, ito? Ayan po, dun. Hindi na kami nagtayo eh. Saan po dyan? Ito? Ayan po, yun. Yung doon. Sa amin yan dyan. So saan kayo nakatira ngayon? Doon po sa kabilang sa bahay ng atin kami nagtayo. Ah, ito kanino to, ma'am? Nasunod Ah, po yan. pwede natin puntahan, ma'am? Sige po, dun. Ah, dito kayo dumadaan? Opo, yan. So ngayon, ma'am, ako na lang. Nakitira muna kayo? Opo, dalawang bahay yan siya sa amin. Hindi na kami nag-ano siya kasi sabi, bawal na nga daw. Kasi kung tatayo kayo, ma'am, sayang. So kumbaga parang temporary na lang. Ito nga din po, dahil na po hindi naman tayo may-ari dito. Dito may bahay rin dito? Bahay din yun. Ano to dito, ma'am? Binabahat to? Opo. So parang tubig pala to dito? Opo, sa ilalim yung tubig talaga siya. So ngayon kasi, ma'am, medyo dry lang. At saka madami na din kasi nasulat yung tubig. Pero pag ginano mo po yan, yung mga kawayan na yan, kasi ano talaga yan, tubig. So hindi ka makakalakad dyan kasi puro tubig yan. Tubig talaga yan. Kaya pala merong kawayan to para makatawid sa bahay nyo. Floating house yan. Floating house pala. Opo, floating house yan. So ito pala kapag first time mong dumaan dito, hindi mo lang pwede maglakad dyan. Kapag hindi mo kabisado, Oo. ito po talaga dyan. Kapag hindi mo kabisado ka, Ben, lulubog ka. Yan, oh. Dahil sa sobrang kapal ng basura kasi, ma'am, akala mo pwede lakarin. Opo, pero ano Floating house pala tawag nila dito. Yan. So itong mga kuryente, ma'am, paano to siya? Hindi, pagka sa ano kasi may re-relocate na ulit, tatanggalin na din po yan. So ano to, ma'am, sub-meter? Opo. Okay. Kailangan ano na, clear na daw. Clear na to lahat. Yun ang sabi po sa akin. Kaya po lahat na nare-relocate sabi, ano, dapat gibain na talaga yung bahay. So magigiba nito kayo o sila na? Kami na po. Pagka... So ito pala, meron itong daanan papuntang Longos. Kailangan natin, So marami nang dumadaan ito ng mga motor. Kailangan medyo masikip lang yung kalsada, So meron ng daanan ito papuntang Longos. Masikip lang. Wala, iba rin mga nakatira dito. Ayun. Ito kabahin ko na ito, Cavitex na yan dyan Parang nasa probinsya ka lang pala. Parang nasa gubat. Ito pala yung itsura ng kan dito, parang service road Yan, daming mga kambing. Mababa pala to. Ano kaya sa tingin? Ito, meron naman palang billboard dyan, Ano pang commercial. Saka yung darang ito, dalawa. Ang buwan dito. Masikip. Kita ko yung putang Longos. Ayan, kasang-kasa pala sa motor, So magkikipagpapintero ka lang dito. So napakadaming bahay nito kung bibigyan ng relocation. So lampas 1 kilometer to. Ito yung mga bahay malapit sa Cavitex. Ito na tayo sa Pote 3. Pag may X pala siya, ready to demolish. So ibig sabihin na relocate na to sila? Yes. Yung the person yung nakatira dyan, relocate na. So yan. Nangangala ka lang.
So, ganun yung proseso pala dito pagka-relocate, demolish sa bahay. Night. Pero mukhang marami pa to, sir, no? Ang daming bahay nito. Okay. Isang bahay lang to, sir. Isang bahay lang. Ilang taon na rin nakatira yung kon dito? So yung possible na daanan nitong LRT, simula dyan, malapit dun sa C5. Kasi ito merong flyover. So kung dito naman dadaan yan, pwede rin kasi ito siya. Meron ng construction ng LRT1 dyan, no? So yun din natin kanina, papasok yan dyan mismo, malapit sa service road. So napakarami mga bahay. So ang kasunod dito kabayan, papuntang ko na to dun sa last station niya. Ito kasi yung sa Pote area eh. Parang kwanto, ilog oh. Daming tubig. Katabi lang dito. Pero kung naman kabayan, dito malapit sa Cavite naman, meron ng construction din yan. Ito pa lang yung nagawa ko. Kumaga nauna, no? Nauna ito bago yung daanan ng train. Dahil yun ang nagkaroon ng right of way issue. Yan, ang dahil mga bahay dyan sa likod na yun, no? So ito yung karamihan dinadaan ng mga motor simula sa PITX papuntang Cavite. Pero pagdating nyo malapit sa Cavite, medyo maluwag ng kalsada. Doon lang malapit sa pagkadaan nyo ng Bulungan Seafood Market, masikip na yung daanan doon. Kaya mas marami mga motor ang dumadaan doon. Sa Pote River Bridge, you know, Project of Villar.